May mga lugar na hindi dapat tunguhin. Hindi dahil masyadong delikado ang daanan o masyadong masupal ang kabubatan, pero dahil may nagbabantay. Isang bagay na hindi bagay sa mundong ito. Rian ang pangalan ko. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagsisimula sa akin. Ito ay may isang yungib na nasa malalim na kabubatan ng Bicol, isang lugar na minsang binalaan ng aking lolo. Kung nakikita mo ang bibig ng kuweba na humihina ng usok sa araw, kung gayon sa gabing iyon, huwag kang matulog sa kahoy na bahay. Sa alamat, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay isang lugar kung saan nagtago ang mga sundalong Pilipino para labanan ang mga Hapons. Ngunit ang isa nagtaksil. At sa madugong gabing iyon, mahigit 30 kaluluwa ang hindi umalis sa lupa. Isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw, lumapit kayo. Hindi lumalapit ang mga tao sa kuweba. Sa araw, nananatili pa rin ang amoy ng mga bangkay sa bukana ng bato. Sa gabi bumabalik sila. Mga sundalong walang ulo, mga baril sa kamay, nagbabantay sa tarangkahan sa isang sumpa na hindi nabubura. Nangako ako sa aking lolo na hindi ako tutuntong doon. Pero hindi ganun kasimple ang buhay. Dahil ang nakabaon ay hindi lang bangkay. Ang pangalan ko ay Rian. Lumaki ako sa lalawigan ng Bicol, isang lupain kung saan ang mga sagradong kabubatan ay umaabot hanggang sa abot-tanaw. At sa kaloob-looban ng gubat na yon, mayroong isang kuweba, isang bagay na tinatawag ng mga tao rito sa isang pangalan lamang. Bumanga ng digma, Mouth of War. Narinig ko ang tungkol dito noong bata pa ako. Ito ay sa maulan na gabi, kapag ang aking lolo ay nakaupo sa tabi ng apoy, nagkukwento sa akin na may mga mata na hindi tumitigil sa pag-alab sa takot. Lolo, matanda, malalim, malakas na boses. Noong 1944, ang lugar na iyon ang huling base ng paglaban ng mga Pilipino. Hinanap ng mga Hapones ang buong lugar, ngunit hindi pa rin ito makita. Naglagay kami ng mga bitag, naglagay ng mga spike, naghukay ng mga butas, ngunit pagkatapos may nagtaksil sa amin. Isa sa amin ang nanguna sa kanila doon. Putok ng baril, hiyawan, apoy, at tunog ng pagguho ng kabubatan. Mahigit 30 sundalo ang napatay sa kuweba na tinawag nilang tahanan. Dumaloy ang dugo sa bato. At mula sa araw na yon, walang nangahas na hawakan muli ang lupain yon. Sabi ng mga taga na yon, sa araw, kung tatayo ka sa harap ng yungib, maaamoy mo ang nabubulok na bangkay. Mabigat ang hangin doon, parang may kung anong dumidiin sa dibdib mo. At sa gabi kung tatayo ka ng malapit, maririnig mo ang mga putok ng baril. Hindi sa malayo, nasa likod mo lang. Sinasabi ng ilan nakakita sila ng mga figurang nakasuot ng lumang uniforme ng militar na nagbabantay sa pasukan ng kuweba. Ang ilan ay walang ulo, ang ilan ay naputol ang kanilang mga braso, ngunit lahat sila ay may hawak na bulok na baril na para bang naghihintay pa sila ng utos sa pag-atake. Naghihintay na may pumasok Isang pangkat ng ekspedisyon mula sa VIA, 3 arkeologo at isang direktor ng dokumentaryo ay dumating dito noong 2018. Si
Sinabi nila na nakakita sila ng isang palatandaan sa mga rekord ng digmaan tungkol sa mga kayamanan na nakabaon sa yungib, ginto, mga hiyas, at mga bagay na hindi dapat matagpuan. Naka-headlamp ang grupo, lumakad ng malalim sa kabubatan ng Bicol, papalapit sa pasukan ng kuweba. Nakiusap ang mga taga-nayon na huminto na sila, ngunit naisip nila na ito ay pamahiin lamang. Pumasok sila sa kabubatan ng 5 isang tao lang ang bumalik. Hindi siya nagsalita. Hindi sumigaw. Hindi umiyak. Nakaupo lang sa ilalim ng puno, nakatitig sa kabubatan na para bang may nakita siyang walang gustong makita. Ang iba pang dalawa ay natagpuan sa ibang pagkakataon, buhay pa, ngunit ang kanilang mga isip ay umalis sa kanilang mga katawan. Isang parirala lang ang inulit nila sa sirang Filipino na kanilang natutunan. Nandoon pa rin sila naghihintay. Nandoon pa rin sila naghihintay. Kung kwento lang ang lahat, bakit pare-pareho pa rin ang nakikita ng mga taong hindi pa nakakaalam? Kung ang kuweba ay bato at dumi lamang. Ano ang nagbabantay dito sa nakalipas na 80 taon? Ang bibig ng yungib ay hindi pa nakasarado. At ang mga espiritu ay hindi pa napapapahinga. Walang sinuman sa nayon ang nagkagusto kay Atong. Namuhay siyang mag-isa sa gilid ng kagubatan, nangangaso ng alak at ilang barya. Hindi siya naniniwala sa mga multo at hindi siya naniniwala na may kaluluwa ang kabubatan. Isang maulap na umaga, si Atong at ang kaibigan niyang si Chong Giller ay nagtungo sa kabubatan upang maglagay ng mga bitad para sa mga ligaw na manok. Ngunit pagkatapos ay nakarinig si Chong ng mahinang ungol, hindi katulad ng anumang hayop na narinig niya. At pagkatapos, mula sa likod ng mga palumpong ito ay lumitaw isang baboy ramo, kasing laki ng guya, may mga tusk na kumikinang na parang gawa sa ginto. Ngunit ang mga mata nito ay hindi sa isang hayop. Sumusumpa si Chong na tumingin ito ng diretsyo sa kanya, parang tao, at saglit, narinig niya ang isang boses sa kanyang ulo. Umalis ka. Hindi ito sa'yo. Umalis ka na. This is not for you. Hindi narinig ni Atong, o nagkunwari siyang hindi narinig. Inilabas niya ang kanyang pana, itinutok sa leeg ng hayop at nagpaputok. Mabilis na putol sa tunog ng tili ng baboy, kaluskos ng mga dahon, at nakamamatay na katahimikan. Nahulog ang hayop sa lupa, bumagsak ang isang patak ng dugo sa sapatos ni Atong, mainit at mabigat. Sinigawan siya ni Chong na tumakbo, ngunit tumawa lamang si Atong. Pinunit ang tiyan ng hayop at inagaw ang mga gintong pangil na parang kumukuha ng tropeo. Iyan ay pagbabago inay Atong, elif sintomas ng pinili. Pagkalipas ng 3 araw wala na si Atong. Nagsimula siyang maglakad ng nakadapa. Paggiling ng kanyang mga ngipin sa mga dingding. Kinakamot ang kanyang mga kuko hanggang sa dumugo. Sa gabi, nakita siya ng mga tao na gumagapang sa paligid ng bahay, hinihimas ang kanyang likod sa isang puno na parang mabangis na hayop na nagkakamot ng kati. At ang kanyang mga mata wala nang nakitang sinuman. 2 walang laman na black hole lang, parang tumitingin sa ibang mundo. Nagtipon ang mga taga-nayon, nakakatakot na bulong na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Alaga ng bantay yon. Hindi dapat pinatay. Kaya ginantihan siya. Hindi siya tao ngayon. Isa na siyang sumpa. Iyan ang alagang hayop ng espiritu ng kabubatan, huwag mong patayin. Isa na siyang sumpa ngayon.
Sabi ng matatanda sa nayon, ang mga ninuno ay may seremonyang tinatawag na pagbawi, isang sinaunang seremonya ng paghingi ng tawad sa kabubatan kapag sila ay nagkamali. Ngunit ang seremonyang iyon ay nawala. Walang nakakaalala nito ng buo, kailangan lang nilang ibalik ang kinuha bago magalit ang espiritu ng kabubatan. Ang mga taga-nayon at si Chongiller ay hinukay ang kahoy na bahay ni Atong. Binaliktad nila ang bawat bato, sinunog ang bawat tumpok ng kahoy, ngunit wala na ang mga gintong pangil. Walang nakakaalam kung saan ito itinago ni Atong. Baka napalunok niya ito. Baka binawi ito ng kagubatan. Isang gabi, sinabi ni Chong na nakakita siya ng baboy na doble ang laki ng tao nakatayo sa gilid ng kagubatan. Ang mga mata nito ay kumikinang na pula. Ang mga dilaw na pangil nito ay kumikinang. Diretso itong tumingin sa nayon at pagkatapos ay nawala. Mula sa araw na yon, nahirapan sa pagtulog ang mga taga-nayon na naginip sila na sila ay sinusundan. Natuyo ang mga puno sa paligid ng nayon. Namatay ang mga alagang hayop sa hindi malamang dahilan. At muling umalingaw-ngaw ang bulong ng hangin. Hindi pa tapos. Hindi pa nababayaran. Lahat hindi nabayaran. Ang tinatawag na bantay ay hindi nakamamatay. Ito ay nagpaparusa, tahimik at dahan-dahan. Hanggang sa mabawi ng kagubatan ang nawala nito. Akala mo dumadaan ka lang sa isang kapirasong lupa. Ang paghawak sa isang bato, pagtapak sa isang tagpi ng damo. Ngunit may mga lugar kung saan ang iyong presensya ay sapat na upang mag-trigger ng isang sinaunang sumpa. Dahil doon bawat sanga, bawat patak ng tubig ay binabantayan. A tricycle driver bandi babae nagputi. Si Lino, isang tricycle driver, madalas magmaneho kapag gabi sa kalsada malapit sa kagubatan. Hindi siya naniniwala sa mga multo at natatawa sa mga kwento ng mga multo. Hanggang isang maulan na gabi, 3:03 ng umaga. Pambihira ang pakiramdam ng bike niya. Bahagyang yumanig ang rearview mirror tapos huminto. Sa likod niya, may babaeng mahaba ang buhok, puting damit, nakayuko ang mukha. Nakaupo. Bumulong siya. Huwag kang babalik. Tapos nawala. Mula sa araw na yon, huminto si Lino sa pagtakbo sa gabi. Iniwasan niya ang kalsadang iyon, ngunit palagi niyang nararamdaman ang mga mata na sumusunod sa kanya sa rearview mirror. At sa kanyang pagtulog, ang babaeng iyon na nakaupo sa dulo ng kanyang kama. Monet Bandi Anino ay hindi umaalis. Monet, isang tindera, bata, maganda, sikat sa mga customer. Ngunit isang araw, sinundan niya ang isang kakaibang lalaki sa kanyang apartment pagkatapos ng trabaho. Minsan lang sabi niya. Ngunit pagkatapos ng araw na yon, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Nagsimula siyang marinig ang kanyang pangalan na tinatawag mula sa dingding. Ang salamin sa kwarto ay unti-unting lumabo na nagpapakita ng isang matangkad at madilim na figura na nakatayo sa likuran niya. At tuwing umaga pagkagising niya, may pasa sa kanyang leg, parang may sumakal sa kanya habang siya ay natutulog. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan at sinabi nila, marahil ay nilabag niya ang isang sagradong lugar nang hindi niya nalalaman. Ang apartment na yon, noong nakaraan, ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nag-aalok ng makipag-deal sa espiritu ng kabubatan. At sinumang pumasok doon na may masamang espiritu ay mamarkahan. Group of friends River the appearance, Diwata. Isang grupo ng mga kabataan ang nagtipon-tipon sa tabi ng ilog sa gitna ng mainit na tag-araw.
Umalinggaw ang musika, tawanan na para bang sa kanila lang ang lugar na ito. Ang isa sa grupo, si Dre, ay kumuha ng isang bag ng basura at itinapon ito sa tubig. Pagkatapos noon ang ilog ay parang kumot. At mula sa gitna ng tubig isang babae ang lumitaw. Puting balat, mahabang buhok, asul na mata na parang salamin damit na gawa sa lumot at dahon. Diwata. Ang malambot na pag-agos ng tubig, ang pabulong na pag-awit ng babae. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Inabot lang niya, ibinalik niya ang trash bag. At tumingin sa bawat tao sa grupo na may mga mata na hindi sa isang buhay na tao. Nabaliw ili Benji bangungot na ilalim ng ilog. Pagkalipas ng 3 araw, nagsimulang mabaliw si Dre. May nakakapit daw sa likod niya, hinihila siya pababa habang naliligo. Kinagabihan, kinakamot niya ang kanyang balat, umiiyak sa banyo dahil narinig niya ang pagtawag ng tubig. At sa kanyang huling panaginip bago siya nawala. Nalunod daw siya sa ilog ng isang nilalang na walang mukha, lumot at kuko lang. Mula noon, walang nangahas na magkampo malapit sa ilog na iyon. Walang nangahas na magtapon ng kahit ano sa tubig. Dahil nagising si Inang Kalikasan. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Ang isang kurot ng asin, isang stick ng insenso ay hindi sapat. Dahil kung ano ang naantig sa kabubatan, sa ilog, sa lupa. Nag-iwan ng peklat. At kung saan may mga peklat ay kung saan lalago ang mga bagong pinto. Humahantong sa kadiliman. Si Bettina ay isang tutor. Isang ordinaryong tao na may tahimik na buhay at mga sesyon ng pagtuturo tuwing Biyernes ng hapon. Hanggang sa pumayag siyang turuan ang isang batang lalaki na nagngangalang Mick sa isang bahay kung saan walang tumutubo na puno, walang hangin na pumapasok, at ang lahat ay parang estatwa. Noong una ay may banayad lamang na pananakit ng ulo, kakaibang pakiramdam ng pagod sa tuwing aalis siya sa bahay na iyon. Ngunit pagkatapos, nagsimulang managinip si Bettina na siya ay nakaupo sa isang sanga ng puno, matangkad, itim at bulok. Sa base, may nakatingin sa itaas, walang mukha, ngunit puno ng usok at amoy ng sinunog na sigarilyo. Pagbunyag ng lumboy tiri, nawala ng bahay si Kapre. Ang sinaunang lumboy tree sa gitna ng bakuran ang tanging nakaligtas sa 3 henerasyon ng mga may-ari ng bahay. Ngunit 1 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng isang tahimik na exorcism na lanta ang puno sa loob ng 7 araw. Walang nagtanong kung bakit. Ngunit ikinuwento ng matandang hardinero. Kapre iyon. Hindi dapat ginising. Hindi dapat pinalayas. Yung kapre. Don't wake him up. Don't chase him away. Mula nang mamatay ang puno, bumagsak ang pamilya ni Mick. Nabigo ang negosyo, nagkasakit ang nanay ni Mick. At si Bettina, isang tagalabas, ay nagsimulang makakita mga bagay na hindi niya dapat makita. Sinabi niya na mayroong isang itim na anino na halos 3 metro ang taas, nakatayo mismo sa bintana ng silid-aralan, naninigarilyo sa dilim. Ang hininga nito ay napakainit kaya nasunog ang likod ng kanyang leg. And a secret, needy wealth ritual, yearly broken pact.
isang dating alipin ang nagpahayag. Ang pamilyang Mick ay nagsasagawa ng isang feudal panahong ritual ng kayamanan, pagsunog ng buhok ng tao, dugo ng tandang, at isang pangako. Kapag ako'y yayaman, ang bahay ay sayo. Ang puno'y para sayo. If I prosper, this house is yours. This tree is yours. Ngunit pagkatapos nilang yumaman, pinalayas nila ang kapre sa bakuran gamit ang isang salamangkero. Pagkatapos ay sinunog ang tuod ng puno para gawing swimming pool. Noon nagsimulang maglaho ang lahat. Bagong karakter, Kuya Riking, Gila Ghost Seer. Kuya Riking, isang 40-year-old na lalaki, ang isip ng isang 5-year-old na bata. Ngunit nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na tao. Nakatira siya malapit sa chapel, kung saan naganap ang pagnanakaw ng relic 0 taon na ang nakakaraan. Nang sinira ng grupo ng mga magnanakaw ang gate, tumunog ang chapel bell kahit walang humila ng lubid. Kumuha sila ng gintong korona na inilagay sa rebulto ng isang santo. Ngunit nang makarating sila sa gate, dumudugo ang kanilang mga mata. Nakarinig ang kanilang mga tainga ng mga hiyawan mula sa kung saan. Natumba ang isa sa grupo, sinakal ang sarili tumatawa. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan, ang ingay ng mga bata na umiiyak, may halong nakakalokong tawa. Hindi nila alam hindi nagpatawad ang santo na yon. At ang kaluluwang natatakan sa relic ay nagising. Nagpunta si Bettina sa simbahan para mangumpisal, umaasang makalaya sa kadilimang iyon. Ngunit nang pumasok siya sa kapilya, nakita niya si Kuya Riking na nakatayo sa gitna ng nave, hawak ang tuyo at nasunog na lumboy na sanga. Bumulong siya. Aalis siya kung ibabalik mo ang bahay, ang kahoy, ang salita. Aalis siya kung ibabalik mo ang bahay, ang puno, at ang pangako. Kumirap ang mga ilaw. Bumagsak si Bettina. May tumawa ng pao sa likod niya. Sa sandaling iyon, ang banal na estatwa ay pumutok. Ang mga mata nito ay naging itim. Isang anino ang gumapang sa koridor. At si Kuya Riking nagsimulang magdasal sa boses na hindi kanya. Walang nakakita kay Kuya Riking pagkatapos ng araw na iyon. Ang lumboy tree ay tumubo muli mula sa lupa ng simbahan. At sa tuwing may gumagala sa nayon na iyon, managinip sila ng isang lalaking maitim ang balat, nakaupo sa ilalim ng puno na naninigarilyo. Nakangiti at bumubulong. Ako pa rin ang bantay. Ako pa rin ang tagabantay. Minsan iniisip ko, ang narinig ko ay alamat lang. Isang sunod-sunod na kwentong magkahiwalay. Ang taong ito ay nakakita ng multo. Ang taong iyon ay sinapian, isang anino, isang sumpa, isang hayop na may gintong pangi. Ngunit habang lumalalim ako, mas naintindihan ko, hindi sila hiwalay. Pero lahat umiikot sa isang lugar. Isang lupain sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bumalik si Bicol, isang paglalakbay tungo dilim.
Pagkalipas ng mahigit 20 taon, bumalik ako sa Bicol, ang lugar na tinatawag noon ng aking lolo na The Sealed Land. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Larawan ng dayuhang pangkat ng pananaliksik, may dalang kagamitan sa pag-record, magnetometer, sinaunang mapa. Ang aming grupo ay binubuo ng 5 tao, isang documentary director mula sa Canada, isang Irish archaeologist, at ako ang tanging nakakaalam ng totoong kwento sa likod ng kagubatan na ito. Gusto naming mag-film. Patunayan. Debunk the already. Ngunit kung ano ang hindi makuha ng lens. Ang lumilingon sa iyo. Iinid simula ang alamat, yan itawag mula day kuweba. Sa ikalawang araw sa gubat, isang miyembro ng grupo, si Linda, ay nahimatay habang papalapit sa pasukan ng kuweba. Sabi niya may narinig siyang umiiyak na sanggol. At boses ng isang lalaki tinatawag ang pangalan ko. Rien anak, huwag kang pumasok. Rien anak, huwag kang pumasok. Tumigil ang tagapagsalaysay. Ang background music ay kumukupas, napalitan ng nanginginig na paghinga. Boses iyon ng lolo ko. Kahit na namatay siya 8 taon na ang nakakaraan. Possession, the group falls, yan daan ni walang lumabas. Noong gabing iyon, ang isa pang miyembro, si Marco, ay nagsimulang magsalita ng matatas sa Tagalog, kahit na hindi pa niya ito pinag-aralan. Ang kanyang mga mata ay maputi, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang leg ay laging nakatagilid na parang nakabitin. Paulit-ulit niyang sinabi ang isang bagay. Ang bantay ay aalis lamang kapag may kapalit. Aalis lang ang guard kapag pinalitan na siya. Ang apoy sa kampo ay unti-unting namamatay. Isang anino ang dumaan sa kampo, walang tunog. Bumalik sa Riyadh kuweba mag-isa. Bumalik ako sa kuweba mag-isa. Kailangan kong malaman kung may puwersang nagbabantay dito. At kung ang aking lolo ay naroon. Habang papalapit ako, nakarinig ako ng putok ng baril. Tapos ang tunog ng mga bota na tumilamsik sa tubig. Tapos umiiyak. At sa wakas sarili kong boses. Rien, huwag kang pumasok. Ang flashlight ay pumuputol sa kadiliman. Isang puting figura ang lumilitaw saglit, nakasuot ng lumang uniforme ng militar, walang mukha. Makalipas lanhi 1 taon, bagong bisbisita tungkol kay Guardian. Hindi ako bumalik. Humingi sila ng tulong. Nagpadala sila ng rescue team. Ngunit walang nakahanap sa akin. Walang bakas. Tanging isang hubad, basang bakas ng paa sa harap ng kuweba. Pagkalipas ng 1 taon, nagsimulang bulungan ang mga tao sa paligid ng Bicol. May isang figurang nakasuot ng puti, nakatayong nagbabantay sa harap ng kuweba tuwing paglubog ng araw. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Hindi kumakain. Hindi tumatanda. Pag may nagtanong ng kayo po ba ang bantay? Ngumiti lang ang puting figura at sinabing, hindi na siya. Ako na ngayon. Hindi na siya, ako na.
Sa bawat sinaunang kagubatan, mayroong isang nagbabantay sa tarangkahan sa pagitan ng dalawang mundo. Kapag umalis ang luma, pipiliin ang bago. Hindi sa dugo, hindi sa pamamagitan ng ritual, pero sa isang tawag.